So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another content, and for today's content, ayan, pag-uusapan natin ng Samsung Galaxy A26 5G. Yung mga top features niya since ngayong payday ay mura na lang po to. Tara, simulan natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's video ay ang pag-uusapan natin ng Samsung Galaxy A26 at kung ano ba yung mga top features na pwede nyo makonsider dito at kung bakit maganda pa rin siyang i-purchase ngayong 2026 kahit na mag-iisang taon na siya. So ito ay nalabas noong 2025, merong hefty price tag. I think for the 8GB 256 nito is around 17,000 pesos. So medyo mahal siya nung nilabas, pero magandang balita kasi sa online, sa official store ni Samsung dito sa view products natin, nandito sa video natin, mura nyo lang pumukuha ang Samsung Galaxy A26. There's a possibility for the lowest price na pwede nyo siya makuha, 9 to 11,000 pesos for the 8GB 256. Again, yan po ay yung presyo niya sa sale. Kaya kung mapanood nyo man to ng late na, i-click nyo na lang yung link dito para makita nyo yung mismong actual price niya. Pero bumababa po yan ng bumababa. Depende po sa sale. So, since payday, there's a possibility na mura nyo rin makukuha ang A26. At yun, pag-uusapan natin siya ngayon kung yung magagandang top features niya at kung swak na swak ba siya for its price ngayon 2026. So, ang Samsung Galaxy A26 mga ka-J-Vlog is, kumbaga, may lumabas yung A36, A56. Ngayon po, sa price sila sa online, ang baba nyo na lang po makukuha yung mga devices na yan, including the A36 and A56. Kayo yung mga consumers natin naguguluhan, ano ba ang magandang bilhin? Mag A26 ba, A56 ba, or A36? Kasi I think mga few thousand of pesos na lang ang kanilang mga price difference. Kaya alam mo yun, nakakatuwa naman si Samsung na binababaan na nila yung prices ng mga smartphones sila at medyo bumabagay naman na yung price doon sa specifications ngayon ng smartphone nila. Take for example, itong Samsung Galaxy A26 5G. So, unang magandang feature nito na pwede natin mo-consider is of course yung display. Isa si Samsung Galaxy A26 sa pinakamagandang display na pwede nyo ma-purchase, around 9 to 11,000 pesos. Usually kasi, yung mga kalaban niya na isa sa AMOLED display, ito kasi since Samsung is pioneer when it comes sa AMOLED panels, maganda dapat ang i-offer ng mga devices nila. Ito pong A26 ay merong Super AMOLED display. So, meaning yan, pag maglalaro kayo, manonood ng movies, lalo yung mga, yung mga medyo maganda yung resolution na mga palabas or cartoons, talagang magpapop yung colors. Dito sa Samsung Galaxy A26, paniguradong sobrang may enjoy nyo yung overall viewing experience dito sa device na to. Hindi lang yun mga ka-J-Vlog, when it comes sa resolution is okay na okay naman for its price, Full HD plus 1080p. I know yung iba is medyo madi-disappoint when it comes sa design nung kanyang display. Ako rin naman to be honest, for its price, even sale price na hindi naman na talaga bagay ang notch display. I don't know, hindi pa rin makamove on si Samsung sa notch display. Sila nga dati ang nangaasar na may notch display ang iPhone. Ngayon, ayaw naman nilang mag-move on, di ba? So, hopefully, mag-punch hole na sila sa lahat ng devices this year. Stay tuned lang, tingnan natin kung yung A27 ay punch hole na ba or notch pa rin. We don't know, pero when it comes sa overall display quality, maganda naman mga ka-J-Vlog dahil AMOLED siya. Doon naman bumawi si Samsung pagdating doon sa AMOLED panel compare doon sa meron siyang notch display. So for me, okay na may notch. Sige, given na yung notch, as long as yung display quality maganda or napakataas ng resolution niya. Okay rin naman yung screen size niya, 6.7, mataas ang refresh rate, 120Hz. And when it comes sa protection ng glass, so mataas din naman or durable din naman yung glass na ma-offer ng Samsung Galaxy A26 dahil Corning Gorilla Glass Victus Plus protection po siya. Usapang processor. Yung processor niya naman, when it comes sa performance, okay naman. Mabilis at hindi naman pumabagal na processor yan. Quick reminder lang na ang mga consumers natin, hindi po majority ng consumers naglalaro. Iba, syempre, hinahanap nila sa smartphone is longevity, ginagamit nila for their work. Iba, personal phone, di ba? Yung ibang mga consumers natin, yun ang hinahanap, longevity, at meron dito sa Samsung. As long as yung device or yung processor niya hindi mabagal, which is meron dito sa A26, hindi naman po mabagal yung processor niya, kaya which is all goods naman po siyang i-recommend sa mga consumers natin. Nakakalaro tayo,
Like mga AAA games, yes, pero manage your expectation. May mga frame drop siya from time to time, pero hindi naman meaning na sobrang hindi siya playable. Nakakalaro naman tayo pero hindi siya smooth when it comes to AAA games. ML, COD, Honor of Kings, yung mga ganyang mga modern games na usually nilalaro ng mga consumers natin, playable naman dito sa Samsung Galaxy A26 5G. So again, the processor is the Exynos 1380 na 5nm, and maganda naman kasi yung GPU na tinero nila. Mali G68 na GPU, which is yan GPU na yan is talagang talamak na yan for gaming. Yung mga GPU ng Mali, like Mali G57, ito 68, diba? So, no worries, pag maglalaro kayo, ma-handle naman ng Samsung Galaxy A26 yan. At ang maganda pa doon, habang naglalaro kayo, titernohan pa ng napagandang display, diba? Solid ang inyong gaming performance, solid ang inyong gaming experience dito sa Samsung Galaxy A26 5G. Susunod na magandang feature niya na parang wala sa karamihan ng mga smartphones sa ganitong presyohan is triple rear camera system. So yung iba, given sinasabi nila it's triple rear camera, pero in reality depth sensor, AI lens. Ito legit na tatlo ang lente, main, ultra wide at macro. Lahat po ng lente dito sa A26 ay gumagana or usable, na which is nakakatuwa naman sa Samsung kasi yan yung nakukulang sa mga smartphones today, na dati okay na-provide naman nila yung triple rear camera system. I don't know, siguro nagko-cost cut sila when it comes sa ganyang mga features. Pero comparing sa mga ibang brands, yan ang isang malaking advantage ng A26, yung kanyang triple rear camera system. And syempre, ultra-wide camera is a huge help, lalo na sa mga content creators natin. Mas gusto nila syempre, pag nagtitake ka ng photo or ng mga video mo, for wider shot, di ba? Yan, mapoprovide yan ng ultra-wide. Sa macro lens naman, for zooming yan, di ba? Para kung gusto nyo matake pa ng closer yung subject, gagamitin nyo yung macro lens. Ang maganda rin naman sa A26 for its price na 9 to 11,000 ngayon is 4K video recording pa siya. 30 FPS, di ba? So, I think now, kailangan talaga natin ng isang smartphone na meron ng 4K sa below 10,000 pesos. It's about time, is 2026. At karamihan dito sa Philippines, real talk, nagvo-vlog or nagko-content. Kaya, yung mga iba nating consumers naghahanap talaga ng mga gamit nila for content creation, which is ito naman mapoprovide naman ng Samsung Galaxy A26 5G. Ang maganda pa dito smartphone na to, ito yung legit na pwede pong masubmerge sa water. IP67 water and dust resistant. So ka-level niya ng protection yung mga base model ng iPhones before, like iPhone 11, iPhone 12. Yan po mga yan is pwede masubmerge sa water within 30 minutes with certain depth. Yung iba kasing mga smartphone, sinasabi nila IP65, 66, tapos sinasubmerge sa water, yung mga ibang content creator na hindi nire-recommend pag ganun lang ang protection. Meron silang protection sa water, yung mga talsik-talsik lang ng tubig, accidental drop or spillage, pero yung ilulublo mo sa tubig na matagal, hindi po siya recommended. Pero dito sa A26, yan ang isang magiging advantage niya sa mga competitors niya, yung meron siyang ganyang protection, na which is all goods, mga idol. Bihira lang tayo makakita ng IP67 under 10,000 pesos, which is meron dito sa A26. Next mga ka-J-Vlog is of course yung kanyang software update. So ang pinapromise ngayon ni Samsung is 5 to 6 years major OS update. So kung nagsimula to ng Android 15, 20 or 21 matatapos ito, di ba? Napakatagal mga ka-J-Vlog, I think 2030, 2031 bago to mawalan ng OS update. Napakalupit po nun. Isa yan sa malaking advantage ngayon ng Samsung na sumasabay sila sa OS update ngayon ng mga Apple products. Yun pala, sa mga hindi nakakalam, ang Samsung Galaxy S22 ay nag-end na ang kanilang software update ngayong Android 16. So nagsimula siya S22, di ba? S22 or 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. So 5 major OS update nga siya. So yun, nakakatuwa lang naman mga idol na matagal nyo mga gamit ang mga devices nyo. At ganito kamura lang. Kasi syempre, tulad ng sinabi ko kanina, maraming mga consumers natin hindi naman parati nagpapalit ng cellphone eh. Yung iba, matagal magpalit, pag wala ng update or sira na, doon sila nagpapalit. Etong Samsung mapoprovide yan, longevity-wise mga idol, matagal nyo magagamit ang A26 5G na isang malaking advantage niya sa mga ibang competitors niya. Battery ang usapan. Pagdating sa battery, 5,000 mAh battery capacity siya, which is, yan naman talaga yung nakikita natin sa majority ng mga Samsung products ngayon, which is okay.
matagal din naman siya malobat kasi napakalaking bagay nung kanyang software optimization. So meron kasing software optimization dun sa battery niya which is nakakatipid ng battery natin, battery consumption natin. Kumbaga yung Samsung or yung A26 may tinatawag silang device usage pattern kung saan pinag-aaralan niya yung paggamit niyo sa device, yung pattern nyo, tapos gumagawa siya ng way para makatipid na, which is very convenient sa mga consumers natin. So 25 watt fast charging rate, medyo disappointing especially for its SRP. Yun lang, at wala siyang charger. Yun lang naman nakaka-disappoint yung charging rate niya at yung charger, wala siyang charger out of the box. At yun, mga ka-J-Vlog, kung 5K to 25 watts, 1 hour 30 minutes to 2 hours mo, full charge rin naman tong device na to. So yun, kung interested kayo dito sa A26, yan yung mga top features niya so far na na-experience ko dito or napansin ko. At napakamura ngayong payday sale. At kumbaga, isa to sa pinaka-solid na 5G smartphone na pwede nyo mabili under 10,000 pesos pag sale. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong ito mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo ng bumili ng A26. For me, definitely good choice din ang A26, lalo na kung naghanap kayo ng 5G na marami ring mga gandang specifications. Reasonable RAM at ROM for its price. Dito lang yung link nyan sa ating video. I-click nyo na yun mga ka-J-Vlog dahil mura at bagsak presyo lang ang Samsung Galaxy A26 5G dito sa ating link. At syempre, pag bumili kayo dyan or click nyo yung link, may special voucher, additional discount voucher pa na naghihintay para sa inyo.